Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Vicky. Walang eksaktong taon. Carles, Iloilo. Nasa elementarya pa lamang si Vicky na mga panahong ito. Kasama ang kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Shelo. Nasa ikalimang baitang na si Vicky samantalang ikaapat pa lamang ang kapatid. Madalas silang walang baon at tanging nilagang kamote at saging ang binabalot ng ina. Para kahit papano, may makain sila sa paaralan. Ngunit hindi naman ito naging hadlang sa dalawa para lalong magsumikap. Lahat ay ginagawa nila para lang makatulong sa ina. Ito lamang ang kumakayod sa pamilya. Dahil ang ama nila ay walang silbi at puro paglalasing lamang ang inaatupag. Mga anak, Sabado ngayon. Mamumulot ba kayo ng basura sa palaisdaan ni Domeng? Ang sabi, magpapalinis daw yun ng kwadro niya. Gusto niyo bang magpalista? Tanong ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Lolit. Oo, Nay. Nagpalista na po ako kahapon eh. Hindi ko lang po alam kay ate. Sayang din yun eh. 15 din ang bayad sa kada mapupunong maliit na balde. Simple lang naman ang gagawin. Kukunin lang lahat ng basura sa palaisdaan. Tugon ni Shelo. Sino naglilista? Bakit hindi mo ko sinama? Ikaw talaga, Shelo. Kahit kailan wala kang bilib sa akin. Tatawid na naman ba tayo sa ilog? Ganito na lang. Ako ang hahawak ng balde. Ikaw naman ang tagahila para gawin kong salbabida. Tugon ni Vicky. Naku, wag na. Nay, mahihirapan lang po ko kung kasama si Vicky. Hindi nga yan marunong lumangoy. Mapapahamak lang kami. Tugon ng kapatid. Kahit anong pangangatwiran sa ina, nasunod pa rin ang kagustuhan ni Vicky. Ang kinababahala ni Shelo ay ang tawiran. Wala man lang bangka o balsa na maaaring gamitin sa pagtawid ng ilog. May kalayuan din ang nasabing kwadratong ipapalinis. Mahabang lakaran. Tatawid pa sa ilog bago makarating. Sa pagpupumilit ng dalaga na mailista, wala nang nagawa si Shelo kundi sundin ito. Naisip na kahit papano, mas kikita kung dalawa sila. Sabado ng umaga ang nakatakdang pag-uumpisa ng trabaho. Maaga pa lamang ay hinandaan na sila ng ina ng mababaon sa biyahe. Tag-isang kamote at saging na saba. Binalot ito sa dahon ng saging. Nilagay sa plastik kasama ng isang galong tubig. Lahat ng yon ay nilagay sa baldeng gagamitin. Naglagay na din ng asin at kalamansi ang ina. Kung sakaling gusto ng mga anak ng masasawsawan. Anak Shelo, ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Mas kabisado mo ang lugar, lalo na ang tawiran. Dito kayo dumaan malapit sa daungan ng mga bangka. Mas mainam kung may makasalubong kayo na pwede niyong mapakiusapan. Shelo, pwede niyo naman sigurong mahiram yung bangka ng tiyuhin niyo. Ibalik niyo na lang pagkatapos. Wika ni Nanay Lolit. Naku, Nay, mas gugustuhin ko pang humawak sa balde. Alam niyo naman, hindi po ko maalam sumakay sa bangka eh. Tugon ni Vicky. Kaya ayaw kitang kasama eh. Dagdag isipin patuloy. Pero sige na, nandito na din naman lang tayo. Naalista ka na din kaya dalian mo na at aalis na tayo. Mahirap maabutan ng pagtaas ng ilog, Nay.
Mahaba po ang lalangoyin. Wika ni Shelo. Kumuha ng balabal ang ina para sa dalawang anak. Binalot ito ng makapal na plastik kung sakaling malamigan sila sa daan. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyan ng binabagtas ng dalawa ang mahabang ilog. Malapit na sila. Ngunit may nakasalubong sila na matandang halos hindi na makalakad. Tahimik lamang ang dalawa noong una. Ngunit nagulat ang magkapatid dahil namumula ang mata ng matanda. Nasipat din nilang naglalaway ito at umaangil ng mahina. Hindi naman madaling nasindak ang mga bata lalo na si Shelo. Bago pa man makagawa ng kung ano ang matanda, kaagad nang nagsalita ang binata sa kaharap. Vicky, naglagay ba ng asin si nanay sa balde? Baka kasi nakalimutan natin eh. O lolo, saan po ba ang punta nyo? Naku, wala man lang po kayong kasama sa paglalakad ah. Mahirap na. Baka matisod po kayo at malaglag sa palaisdaan. Wika ni Shelo. Oo nga po lo. Gusto niyo po bang ihatid po namin kayo dun sa dulo? Tsaka hindi po kayo taga dito, tama? Ngayon lang po namin kayo nakita eh. Dagdag ni Vicky. Vicky. Naudlot ang pagsasalita ni Shelo na may biglang umubo sa likuran. Ito ang kapitbahay nilang nagpalista din para sa paglilinis ng kwadro. Tawagin na lang natin sa pangalang Jonard. Nabaling ang atensyon ng dalawa sa dumating. O Manong Jonard, pwede po ba makisakay kami sa bangka mo? Itawid mo lang po kami dyan sa kabilang ibayo. Lalakarin lang po namin eh. Wala po kaming bangka na masasakyan. Tsaka itong si Vicky, hindi naman po marunong lumangoy. Pakiusap ni Shelo. O siya, kinadoming din ba ang punta nyo? Sige na't sumabay na kayo sa akin. Doon din naman ang punta ko. Iikot tayo sa kabila ng ilog. Maraming mga aso pag ninakbay nyo ang daan na yan. Tugon ni Mang Jonard. Ayun, may masasakyan na tayo. Salamat po. Hulog po kayo ng langit. Wika ni Vicky. Nakangiti ang magkapatid habang naglalakad kasama si Manong Jonard. Nang ibabaling na sana ang tingin sa matanda, nagulat sila dahil wala na ito. Hinanap nila ang nakasalubong kanina. Ngunit laking pagtataka dahil ang layo na ng narating nito. Napailing na lamang ang dalawa at nagsalita. Manong, napansin mo po ba kanina yung kaharap naming matanda? Halos kanina lang eh. Hindi siya makalakad. Pero ayun, tignan mo po oh. Halos tinakbo niya papunta doon. Wika ni Vicky. Wala naman akong napansing kaharap niyo kanina. Sige na mga bata, sumakay na kayong dalawa. Tatanghaliin na tayo. Yung pulang bangka, yon ang sa akin. Tugon ni Mang Jonard. Nagmamadali naman ang dalawa na sumakay ng bangka. Daungan ito kaya sadyang maraming nakahilerang bangka sa lugar. Habang nakasakay, hindi pa rin maiwasan ng magkapatid na pag-usapan ang mga naganap. Lalong hindi nawaglit ang pag-iisip nila na baka masamang tao yung matanda. Ilang sandali pa, narating na nila ang lugar. May iilan nang nag-uumpisa na mamulot ng mga basura. Kaya hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Humanap sila ng malalim na lugar para mapaglagyan ng mga baon. Patakbo pa ang dalawa sa pagbaba na tila masaya sa gagawin. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi lamang basura ang napulot nila sa lugar, kundi may mga nagsisilakihang mga suso at mga uway.
Maliban sa pera, pwede nilang maibenta ang mga napulot. Tuwang-tuwa ang magkapatid dahil halos nakasampung balde sila. Sa sobrang lapad ng pagkukunan ng basura, kahit maraming kasama, mabilis gumalaw ang dalawa lalo pat sanay talaga ang mga bata sa ganitong trabaho. Hapon na ng mga sandaling yon, nagliligpit na ang lahat para mapatignan ang mga naipon at makakuha ng bayad sa trabaho. Aba, napakasipag nyo namang dalawa. Yung mga kasama nyo, hindi man lang nakadalawang balde. Pero napahanga nyo ko. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng bonus. Tsaka ililista ko kayo ulit para sa susunod na Sabado. Bumalik lamang kayo dito ha. O siya sige, kung makaya nyong dalhin pa uwi ang mga nakuha nyo, umpisahan nyo ng 2 at palubog na ang araw. Wika ni Mang Doming. Maraming salamat po Mang Doming. Malaking tulong po ito sa amin. Sige po, magpapatulong na lang po kami. Sayang naman kasi kung hahayaan lang yan. Pwede pa po yung makain eh. Wika ni Shelo. Oo nga po. Sige na po. Salamat ulit ha. Shelo, paano natin bibitbitin yung mga uway? Ang bigat eh. Tsaka palubog na ang araw. Baka gabihin tayo. Tanong ni Vicky. Yung kaya lang natin siguro, Vicky. Andiyan naman si Manong Jonard eh. Papatulong na lang tayo. Sandali ah. Hahanap lang ako ng sakto para isahan na ang paglagay natin. Tugon ni Shelo. Madiskarte ang binata at walang hiyahiya kung kumilos. May mga sakong nakabitin sa papag ni Mang Doming. Hiningi niya ang mga ito at hindi naman nagdalawang isip ang matanda. Minuto lamang ang lumipas. Naisilid na nila lahat ng mga nakuha sa sako. Kinausap na din na magkapatid si Mang Jonard. Sasabay muli sila at magpapatulong sa pagbubuhat. Magbabayad na lang sila kung sakali. Talian na natin mga bata. Palubog na ang araw oh. Shelo, doon ka sa dulo. At ikaw naman Veke, dito ka malapit sa akin. Igitna natin ang mga sako para balanse ang bangka. Utos ni Mang Jonard. Ilang sandali pa, naikarga na nila ang lahat. Habang nagsasagwan si Mang Jonard, nilalamig na ang dalawa dahil sa maghapong nakababad sa tubig. Kaya naman kinuha nila ang balabal at nagtaklob. Habang hinihintay ang pagdaon ng sinasakyan, medyo mabagal ang takbo ng bangka dahil sa bigat ng karga. Halos kalahating oras nang nagsasagwan si Mang Jonard, ngunit hindi pa din sila nakakadaong. Dala ng pagod ng dalawa. Habang nakaupo ay naidlip ang mga ito. Shelo, gising na. Nandito na tayo. Weke nako, nakatulog na kayong dalawa. Nag-aalala ako sa inyo mga bata kayo. Nasaan ba ang tatay nyo? Mabigat itong bubuhatin natin. Madilim na din ang lugar. Wala man lang tayong baong sulo. Sa susunod kasi, dapat may dala tayong ilaw para kahit gabihin tayo. Mga bata, huwag magunahan. Sabay-sabay tayong lalakad. Ako na nga magbebitbit ng sako. Kayong dalawa, doon kayo sa mga balde at sagwan. Wika ni Mang Jonard. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang maglakad. Nang halos nasa gitna na, may naaninag si Shelo. Naalala niya yung matanda. Kahit medyo madilim, naaninag pa rin ito sa hindi kalayuan ang figura ng tao. Manong, nakikita niya po ba yun? Sandali ha, tumigil po muna tayo. Manong Jonard, sigurado po kung aswang yan. Wika ni Shelo.
Diyos ko, may bagat. Teka lang, Shelo. Yung supot natin na may asin kanina. Manong Jonard, huminto po muna tayo. Delikado baka biglang dambahin tayo eh. Dagdag ni Vicky. Huwag kayo matakot mga bata. Diretso lang. Ako na ang bahala. Natatakot kayo ay mga susotong dala natin. Pag humarang yan mamaya, ipupukpok ko sa kanya tong sako. Sige na mga bata, tumuloy lang kayo. Walang hihinto at malapit na tayo sa baryo. Tugon ni Mang Jonard. Diretso lang sa paglalakad ang tatlo. Ngunit biglang lumundag sa harap nila ang nilalang. Mapupula ang mga mata. Naaaninag ito kahit madilim ang paligid. At tila asong umaangil habang kaharap nila. Ngayon pa talagang damuho ka. Pagod kami ah. Kung gusto mo, bibigyan ka na lang namin ng suso para may masipsip ka. Hindi yung tatakutin mo pa kami. O sige, sumugod ka ng maihambalos ko sa pagmumukha mo tong sako. Pabirong wika ni Mang Jonard. Sige Manong, bigyan na lang po natin siya ng suso at uway. Baka gusto niya po eh. Nananakot pa. Kaninang umaga pa yan eh. Dagdag ni Shelo. Binaba ni Mang Jonard ang sako. Patuloy lang sa pag-angil ang kaharap. Pinagbabato nila ito ng uway at suso. Tila malaking bato ang tinatapon nila papunta sa umaangil na nilalang. Maya-maya pa, may mga sulong papalapit sa kanila. Dumating ang mga kapitbahay kasama ang ina ng mga bata. Doon lamang sila tumigil sa pagbato. Nang nasipat nilang nagsitakbuhan ang mga taong may sulo papalapit, nakita din nila ang nilalang. Halos mapuno ang paligid ng mga taong may dalang sulo. Nakita ni Vicky na lumundag ang nilalang sa damuhan. Hindi na nakita kung saan sumuot. Nilapitan naman sila ng ina at niyakap. Ayos lang ba kayo mga anak? Nag-aalala ko. Gabi na pero hindi pa kayo nakauwi. Jonard, maraming salamat ha. Ikaw pala ang kasama ng mga anak ko. Pasasalamat ni Nanay Lolit. Oo nga eh. Tsaka sa susunod, nailista sila ulit. Magaling daw kasi mamulot ng mga bata. Kasama din ako syempre. Ibebenta nila itong mga uway. Yung sa akin pang ulam lang dala ko eh. Ibang mag-isip itong mga anak mo Lolit. Talo pa nila yung tatay nilang lasinggero. Tugon ni Mang Jonard. Tara na po Nay. Gusto ko na pong matulog eh. Vicky, bitbitin mo na nga to tapos bigyan mo si Manong Jonard ng 20. Mahirap kaya magbuhat. Wika ni Shelo. Nagtawanan pa ang dalawang bata ng maalala ang nakuha nilang 200 bonus sa may-ari ng palaisdaan. Habang ang mga tao namang kasama ng ina, nagsipag-uwian na ang mga ito. Nagpapasalamat ng marami si Nanay Lolit dahil may mga tao pa ring ibibigay ang Diyos para gumabay sa kanila. Hindi man maswerte sa naging asawa, maswerte naman ito sa 2 anak na kahit nakaranas ng mga nakakatakot na nilalang, ni hindi man lamang ito nagdadamdam. Bagkus, naging mas positibo palalo. Hanggang sa kasalukuyan, pareho na silang lisensyadong guro. Palagi pa rin nilang binabalikan ang mga karanasan. Hindi lamang sa buhay, maging sa aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Mayet.
Walang eksaktong taon. Probinsya ng Palawan. Matagal nang nakabukod sa ama't ina si Mayet. Pero nang napadalas na ang pananakit ng kinakasama, kalaunan ay hindi na kinaya at tumakas tangay ang 4 na taong gulang na anak na si Junjun. Nakitira muli si Mayet sa mga magulang. Makalipas ang ilang araw na pag-alis, hindi man lamang sila hinanap ng lalaki. Sa loob niya, mukhang wala silang halagang mag-ina. Nang panahong muling nakituloy sa mga magulang, siya pa ang nasisi dahil sa pag-aasawa ng barumbado. Wala naman itong ibang dinahilan, kundi nagmahal lang. Kaya natiis ang ilang taong pambubugbog sa kanya. Magmula nang manirahan sa poder ng mga magulang, walang ibang ginawa si Mayet kundi ang mag-cellphone o di kaya'y matulog. Malaki ang pensyon na nakukuha ng amatina. At isa pa, may negosyo ring karinderya na malakas ang kita. Kaya nga kahit hindi na magtrabaho, mabubuhay silang mag-ina. Madalas pa nga, napapabayaan niya si Junjun na palaging lumalabas ng bahay. Kapag abala sa pakikinig ng radyo, minsan na rin itong napagalitan ng mga magulang dahil sa pagiging pabayang ina. Sila pa mismo ang nagbabantay sa bata kahit naabala na ang mga ito sa karinderya. Hanggang sa isang umaga, bagong gising lamang si Mayet at tumiretso kagad sa kusina para mag-almusal, nang biglang kausapin ni Nanay Esmeralda. Naku anak, bantay-bantayan mo si Junjun. Yung apo ng kumare ko sa kabilang barangay. Nawawala. Ang sabi ni Mare, nakausap niya yung mga kalaro ng apo niya. Meron daw lumapit na isang matandang lalaki. Binigyan yung bata ng sorbetes. Kita raw ng mga kalaro na may binulong yung matanda. At pagkatapos nun, sumama na yung bata. Hindi naman nila pinigilan. Akala kasi ng mga kalaro, kakilala yun ng apo ng kumare ko. Kaya hinayaan lang. Noong isang araw pa nawawala yung bata at hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Ngayon ko lang nalaman nang pumunta kanina dito si kumare. Naaawa nga ako dahil iyak ng iyak. Mukhang mas apektado pa nga siya kaysa sa anak niya. Pagsasalaysay ng ina, napailing na lamang si Mayet at sinabing sa ibang lugar naman pala nangyari. Dagdag pa niya, mukhang nakursunodahan lang yung batang yon. Maya-maya pa, bigla namang sumabat si Tatay Torio. Ang sabi nito, kailangan pa bang may nawala uling bata bago bantayan si Junjun? Dapat ngayon pa lang, ingatan na ang apo. Huwag po kayong mag-alala. Pangako, babantayan ko na po yung apo nyo. Babawasan ko na yung pakikinig ng radyo. Teka, kakain muna nga ako. Gutom na ako eh. Wika ni Mayet. Sumandok ito ng dinuguan at kanin. Hindi nagtagal, natanong niya ang ina kung gising na ba si Junjun. Sumagot naman itong natutulog pa. Gisingin na lang pagkatapos niyang kumain. Dahil paborito niya ang ulam, madaming nakain si Mayet. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na rin si Junjun. Kusang nagpunta sa kusina. Kaya naman pinaupo na ni Mayet ang bata at sabay silang kumain. Sinabihang wag na munang lumabas at doon na lamang sa loob ng bahay maglaro. Sinadya niya itong iparinig sa mga magulang para hindi ito isiping pabaya siyang ina. At sa katunayan, hindi niya naman tototohanin ang naging pangako. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya ito sa sariling anak. Magmula nang maltratuhin siya ng asawa, unti-unting nagbago ang pananaw sa buhay.
Para kay Mayet, sumpa ang pagkakaroon ng pamilya. Kung may babalik lang ang panahon, mas pipiliin niyang maging matandang dalaga na lamang. Pagsapit ng hapon, habang nakikinig ng radyo ay nakarinig siya ng iyak na matanda. Naistorbo tuloy ito sa pakikinig. Ngunit narinig ang boses ng ina na pinapakalma ang kausap. Lumabas si Mayet para tignan ito. Doon niya nakita na kausap pala ng ina yung kumare. Ayon sa pagkakarinig, patay na ang apo. Natagpuan sa putika na wala ng buhay sa hindi makataong paraan ng pagpaslang. Kung hindi lang dahil sa suot na damit, hindi na ito makikilala. Dahil sa narinig, bahagya itong nag-alala para sa anak. Hinanap niya ito. Nakahinga ng maluwag na makita sa likod bahay. Nilalaro ang mga alagang pusa. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang anak at merong tinanong. Ma, ano pong iniiyak ng Ali dun sa labas? Bakit po siya kausap ni Lola? Tanong ng anak. Kaya naman ikwento niya ang sinapit ng apo nito. Kaya ikaw anak ha, huwag matigas ang ulo. Lagi kang makikinig kay mama. Ikaw na lang kasi yung kasama ko sa buhay. Dagdag pa ni Mayet, sabay yakap sa anak. Nang malaman ang sinapit ng isa pang bata, biglang nagising ang puso na mas mahalin pa si Junjun. Napagtanto niyang ito na lamang ang kayamanan sa buhay na ayaw niyang mawala. Pagkatapos yakapin, napagpasyahan na nilang pumasok ng tahanan. Wala na ang Ali at nakita na lamang ang ina. Nakatulala at para bang naging apektado sa mga nangyayari. Kaya kinamusta niya ang lagay nito kung ayos lang ba. Hindi nagtagal. Napatitig ito sa kanya pati na kay Junjun habang sinasabing, Ayos lang naman ako anak. Pero hindi ko maiwasang mapaisip. Ang sabi ng kumare ko, aswang ang pumatay sa apo niya. Wala naman ordinaryong tao ang gagawa ng ganong klaseng pagpatay. Matagal na panahon na magmula nang wala na akong nabalitaan tungkol sa mga ganong elemento. Itinuring ko na lang nga na isang alamat. Pero unti-unti na naman silang naglalabasan. wika ng ina. Dahil sa narinig, tinawanan lang ito ni Mayet. Hindi ito naniniwala sa mga ganong bagay. Ano ba naman yan, Nay? Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Baka may sayad lang sa utak yung matandang dumukot. O kaya naman, miyembro ng sindikato. Wika ni Mayet. Muli itong bumalik sa panonood ng telebisyon. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Hindi na nasundan pa ang insidente. Nakilamay silang buong pamilya sa namatayan kahit medyo malayo ang lugar. Nasilip ni Mayet sa kabaong ang katawan ng bata na nababalutan ng gasa. Tanging mukha lang ang nakalitaw. Sa tingin niya, sinadya ito para hindi makita ang nangyari sa katawan. Ilang araw silang nagpabalik-balik sa lamay. Hindi na nakapagbubukas ng karinderya ang amatina. Hanggang sa isang hapon, napagpasyahan ni Mayet na hindi muna sumama. Nalaman niya sa mga magulang na doon magpapalipas ng gabi. Si Junjun na lamang ang pinasama niya sa kanila. Kaya na mga sandaling yun, nag-iisa lamang siya sa bahay. Hanggang sa napukaw ang atensyon ni Mayet sa isang matandang lalaking dumaan sa harap ng bintana. Nasa sala siya ng mga sandaling yun, nanonood ng telebisyon.
Yung bintana ay nasa harap mismo ng kalsada, kaya makikita mo kagad kung sino mang dadaan. Napansin ni Mayet ang matanda dahil sa paraan ng paglalakad nito. Ika-ika akong maglakad na parang na-stroke ang kalahating parte ng katawan. Kilala niya ang mga tao sa lugar, kaya sigurado siyang bago lamang ang matanda. Mas lumapit pa ito sa bintana para pagmasdan ng maigi. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagsitayuan ang balahibo niya nang makita ang matatalim nitong mga mata. Nagkatitigan pa silang dalawa. Sa kakaibang naramdaman, naghinala siya na ito yung nangunguha ng bata. Pero nang makita ang damit nito na sira-sira at madugis, naisip niyang malabong maging membro ito ng sindikato. Naniniwala pa rin si Mayet na sindikato lang ang pumatay sa apo ng kumare ng ina. Kaya ng mga sandaling yon, bumalik siya sa pwesto at muling nanood. Dahil siya lang naman mag-isa sa tahanan, sinulit niya ang oras sa pagkukuyakoy. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, dito na lamang siya nagluto ng hapunan. Kumain at pagkatapos ay cellphone na naman ang inatupag. Naalala niyang meron siyang ka-text na isang gwapong binata. Kahit alam nitong hiwalay siya sa asawa at merong anak, nanliligaw pa din ito sa kanya. Ang pangalan nito ay Danilo. Kausap na niya ang binata magmula nang magkalabuan ng asawa at pinagsasabihan niya ng hinanakit sa buhay. Dahil sa galing nitong magpayo at magpakalma, nahulog kagad ang loob niya sa binata. Pero magpahanggang ngayon, hindi pa niya ito sinasagot. Kahit na may pagtingin na sa binata, hindi niya sinabi dahil ayaw niyang magrelasyon at hanap lamang ay makakausap. Noong sandaling yon, nabasa niya ang mensahe ni Danilo. Nagtatanong kung kailan ba siya sasagutin ni Mayet. Naisa na itong puntahan ng binata, ngunit hindi sinasabi ni Mayet ang tahanan. Dahil sa matagal ng magkaibigan, nagpa siya itong sabihin kung saang lugar siya nakatira. Pero nilinaw niya sa binata na hanggang doon lamang muna at hindi pa siya handang umibig. Nanlumo ang binata at sinabing napakalayo pala ng lugar ni Mayet. Pero kung sakaling sasagutin siya nito, ora mismo, pupunta kagad ito ng Palawan. Napangiti na lamang si Mayet nang mabasa yon. Napagtantong seryoso talaga ang binata sa kanya. Marami pa silang napag-usapan ng mga sandaling yon, hanggang sa napagpasyahan niyang matulog pagsapit ng 1:00 na madaling araw. Kinabukasan, umuwi na ang mga magulang kasama ang anak. Puyat ng araw na yon at kagaya ng dati, hindi muli nabantayan ng anak. Ayon kay Mayet, bahala na ang mga magulang kay Junjun. Nasa karinderya naman ang mga ito. At kung sakaling lalabas ang bata, makikita din naman kagad. Natulog na lamang si Mayet ng magdamag. Nagising ng 3:00 na ng hapon. Pupunta sana sa kusina nang marinig na nagkukwentuhan ang mga magulang. Mukhang may mahalagang pinag-uusapan ang mga ito. Kaya nagpunta siya ng kusina at binati. Oh, gising ka na pala anak. Dumating na ang kinakatakutan namin. Kilala mo ba yung apo ni Manong Garcia na batang babae? Yung kabarangay natin. May isang matandang lalaki na naman daw ang dumukot. Hindi nga makapaniwala ang marami na sa edad ng matandang yun. Nagawa pang tumakbo habang karga yung paslet. Maraming nakakita anak. Ay nako,
Ano bang nangyayari sa panahon ngayon? Wika ng ama. Kaya naman natanong niya kung nasaan nagpunta ang matanda. Nang dukutin ang apo ni Manong Garcia. Nakita ba kung may sasakyan at anong itsura ng matanda? Hanggang sa bigla na lang tumugon ang ina. Ayon dito, walang sasakyan yung matanda. Tumatakbo lang ito papasok sa kakahuyan nang tangayin ang batang babae. Ang itsura ng matanda ayon sa mga nakasaksi. Mukha itong pulube at sa unang tingin, tila pilay na matalim tumitig ang mga mata. Sinubukang habulin ng mga residente pero napakabilis. Pinuntahan nila yung pinaglusutan pero hindi na nila naabutan. Dahil sa narinig, bigla na lang kinilabutan si Mayet. Base sa paglalarawan ng ina, pamilyar ito sa kanya. Ito yung matandang lalaki na nakita kahapon sa labas ng bintana. Nay, yun din yung tumukot sa apo ng kumare nyo? Aswang po ba talaga yun? Tanong ni Mayet. Oo anak. Kaparehas ng deskripsyon ng mga kalaro ng apo ng kumare ko. Katulad na katulad sa matandang lalaking yon. Teka anak, bakit nanginginig ka? May problema ba? Tanong ni Aling Esmeralda. Kaya dito niya naikwento yung tungkol sa nakita kahapon. Hindi niya akalaing aswang pala yung dumaan. Gulat na gulat si Nanay Esmeralda at Mang Torio sa nabanggit ng anak. Dapat na mas lalong ingatan si Junjun dahil siguradong malapit ito sa kapahamakan. Huwag nang papalabasin, lalo na sa hapon kung kailan namataan ang matandang lalaki. Kaya nagdasal si Mayet na sana huwag namang pahintulutan ng Diyos na mangyari yun. Natanong naman niya sa mga magulang kung nasaan si Junjun na mga sandaling yon. Sinabi ng ina na nasa banyo. Naliligo ito kaya naman nakahinga ng maluwag si Mayet. Magmula ng araw na yon, mas lalo niyang hinigpitan sa paglabas ang anak. Naglagay na rin ng mga pangontra si Mang Torio. Mga bagakay na ginawang bakod na hiningi sa kapitbahay. Nang sumunod na araw, nabulabog sila sa balitang natagpuan na yung katawan ng nawawalang batang babae. Dali-daling pumunta si Mayet para makiusyoso. Kagaya ng nauna, nakita ulit ito sa putikan. Walang saplot at halos hindi na makilala sa grabe ng pinsala. Nakilala lang ito ng pamilya dahil sa suot na pulseras. Mabuti na lang, kaagad na tinakpa ni Mayet ang mga mata ng anak. Dahil kahit siya, hindi kinaya ang tagpong yun. Ayaw namang paniwalaan ng mga otoridad na aswang ang nasa likod ng krimen. Bagkus, kagaya kay Mayet nung una, sinasabi nilang sindikato ang may gawa. Pinahihirapan muna ang bata at pagkatapos kukunin ang lamang loob. Kahit anong paliwanag ng mga nakasaksi, ayaw pa din itong maniwala at sinabihan pa silang wag nang gumawa ng kwento. Trabaho ng mga pulis ang mag-imbestiga at hindi maniwala sa mga haka-haka lamang. Kitang-kita ni Mayet ang panlulumos sa mukha ng mga nakasaksi sa sinabi ng otoridad. Kaagad namang dinala ng sasakyan ang labi para dalhin sa morgue. Kaya nang makauwi sa tahanan sila Mayet, sumuka ito sa lababo. Unang beses pa lamang niyang makakita ng lasug-lasug na bangkay. At para sa kanya, tila bangungot ang mga oras na yon. Sa kanyang sarili, kung nakita lang yon ni Junjun,
Magiging malaking trauma ito sa bata. Si Nanay Esmeralda nga at Mang Torio na mga sandaling yon. Halos manikip na ang dibdib. Pero kinalaunan ay kumalma na rin ang pamilya. Hindi nagtagal. Naghasa ng itak si Tatay Torio para kung sakaling pagtangkaan ng apo ay mapatay niya ito. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Mayet, naalimpungatan ito sa kaluskos na narinig sa labas, na tila may naglalakad sa dayami. Kaya naman, bumangon ito para sumilip. Nakakita siya ng malaking itim na pusa na tumakbo palayo. Kaya nakahinga ito ng maluwag. Nang malaman na hayop lang pala at kagad nang bumalik sa pagkakatulog. Hanggang sa sumunod na araw, mas lalong nag-ingat ang mga residente sa lugar. Hindi na pinapalabas ang mga bata at sa halip, ikinukulong na lamang sa loob ng tahanan. May mga iilang bata pa ring lumalabas ngunit bantay sarado ng mga magulang. Samantalang si Junjun naman, hindi na talaga pinapalabas. At sa katunayan, naging marahas na si Tatay Torio. Kapag nagtangka itong lumabas, inaambahang kagad ng pamalo. Kaya walang mapagpipilian ang paslit, kundi ang manood na lamang ng TV buong maghapon. Hanggang sa isang araw, habang nagsiselfone si Mayet, may nakita itong bagay na nagpadurog sa puso niya. Sinabi ni Danilo na meron na itong karelasyon. Dahil sa selos, nabato niya nang wala sa oras ang cellphone habang humihikbi ng pag-iyak. Napakasakit sa kanya nang nangyari. Si Danilo na lamang ang pumapawi sa lungkot. At akala niya, maghihintay ito kahit gaano katagal. Pag-iyak lamang ang alam niyang makakatulong para kahit papano matanggal ang kirot na nararamdaman. Dahil sa naganap, nawalan muli ng gana si Mayet sa lahat. Nagmukmok sa kwarto at paglipas ng ilang araw, inasa na lamang sa ama't ina ang pagbabantay sa anak. Napuna na rin ng ina ang pagiging matamlay ng anak. Pero ang idinahila ni Mayet, masama lang ang pakiramdam. Hanggang sa isang hapon, nagpaalam sa kanya ang mga magulang. Makikilibing lang ang mga ito sa namatayan. Iniwanan si Junjun at binili ng bantayan. Tumango lamang si Mayet. Hindi sineryoso ang mga paalala. Nakamukmok pa rin sa kwarto at parang walang pakialam sa anak. Blanko pa rin ang pakiramdam dahil sa matinding pagkabigo sa pag-ibig. Hanggang sa maya-maya pa, napagpasyahan itong matulog muna. Ngunit makalipas ang ilang saglit, nakarinig ng komosyon sa labas kaya naalimpungatan si Mayet. Rinig na rinig niya ang pag-iyak ni Junjun at ang pagsigaw ni Mang Toto na kanilang kapitbahay sa labas na tila may kaaway. Kinabahan ito at dali-daling lumabas. Madilim na ng mga sandaling yun. Pero nasaksihan pa niya ang pagtakbo ng isang matandang lalaki. Habang duguan ang katawan, kitang-kita niya na kulay itim ang balat ng nilalang. Na bagamat halimaw ang wangis, namukaan niya pa rin ito. Yun mismo yung matandang lalaking dumudukot ng bata. Napakabilis tumakbo. Bigla itong lumusot sa kakahuyan. Hindi na hinabol pa ni Mang Toto dahil karga nito ang umiiyak na si Junjun. Ayon sa matanda, nakita niyang hinahatak na matanda yung bata. Kaya kumuha ito ng matulis na sibat. Itinarak ito sa nilalang. Mabuti na lamang ay naagaw ang bata kundi baka kung ano ang nangyari dito.
Ngunit sinabi naman ni Mang Toto, wag na siyang mag-alala. Hindi na magtatagal ang buhay ng nilalang dahil tinamaan niya ito sa dibdib. Kaya naman ng mga oras na yon, niyakap niya na mahigpit ang anak at nagsisisi kung bakit pinabayaan niya ito. Nagpasalamat rin siya sa ginawa ni Mang Toto. Napagtanto niya sa sarili na napakawalang kwenta niyang ina at mas inuuna pa ang walang kabuluhang kadramahan sa buhay. Kung binantayan lang sana ang anak, hindi na sana ito mangyayari. Mabuti na lamang ay merong mabuting kapitbahay na sumaklolo sa bata. Nakarating sa mga magulang niya ang nangyari. Kaya napagsabihan siya ng mga ito na dapat niyang gampanan ang pagiging ina. Dahil kung patuloy sa pagiging walang kwenta, hindi malayong malalagay sa peligro ang buhay ng bata. Nagsilbing aral na lang ito para kay Mayet. Ang pagiging ina ay isang obligasyon na panghabang buhay. Hanggat maliit pa lamang ang mga anak, dapat itong bantayan at huwag pabayaan. Dahil takaw aksidente ang ganitong edad. At kung ikaw ay katulad ni Mayet na pabayang ina, maaaring pagsisihan mo ito ng habang buhay. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Violeta. Taong 1986. Camarines Norte. Buwan ng Pebrero, kung saan pinagdiriwang ang araw ng pag-ibig. Marami sa mga magkasintahan at mag-asawa ang madalas namamasyal o kaya na may lumalabas para gunitain ang kanilang pagmamahalan. Isa na dito ang magkasintahang si Violeta at Edgardo. Alas 11 pa lamang ng umaga. Matapos makapananghalian ng pamilya ay naghanda na si Violeta. Niyaya ito ng nobyo na mamasyal sa parke. Para naman kahit papano, makapaglibang ang dalawa. Sa 10 buwang magkasintahan, minsanan lamang na makalabas ang dalawa dahil parehong abala sa sari-sariling trabaho. Kaya naman, ang araw na yon ang pinakahihintay ni Violeta dahil sa unang pagkakataon. Magkakaroon ito ng mahabang oras na pagsasama. Bago pa man sumapit ang alauna ng hapon, nasa tahanan na si Edgardo para sunduin ang dalaga. O anak, bilisan mo't nandito na si Edgardo. O ikaw naman Edgardo, kamusta ka naman? Huwag kayong magpapagabi sa labas. Alam mo naman na maraming nagkalat ng mga masasamang loob sa bayan. Wika ng ama ni Violeta. Ilang minuto pa ang naging pag-uusap hanggang sa lumabas na ang dalaga. Doon ay dumiretso nang umalis ang dalawa. Pagkarating sa parke, kagaya ng inaasahan ay puno ito ng tao. Marami magkasintahan pati na din mga pamilya. Sina Violeta naman, naupo na lamang sa isang lilim na mangga. Inilabas na ni Edgardo ang mga pagkaing dala. Kasama ang kapirasong tela na inilapag sa lupa. Sa kanilang pag-uusap, bakas sa mukha ni Edgardo na may kung anong nais itong sabihin. Dahil nauutal pa ito at tila wala sa sarili. Kaya naman, hindi na napigilan ng dalaga na tanungin ang nobyo. Maya-maya pa, Mahal, ano kasi? Handa ka na bang magpakasal? Pwede na ba kitang maging asawa? Tanong ni Edgardo. Dahil sa narinig,
Hindi malaman ni Violeta ang sasabihin. Tumulo na lamang ang mga luha dahil sa sobrang saya. Dati pa man, alam niya sa sarili si Edgardo na ang gustong makasama panghabang buhay. Kaagad naman na sumang-ayon ang dalaga. At ng mga oras na yon, lubos ang kasiyahan ng dalawa. Bandang 6:00 ng gabi, nagpasya nang umuwi si Edgardo. Niyaya naman ng nobyo si Violeta na sumama muna sa tahanan para formal na maipaalam sa mga magulang ang balak na pagpapakasal. Pagkarating sa lugar, eksakto namang kumakain ng hapunan ang mag-aanak. Kaya sumabay na ang dalawa. Samantala nang matapos na may paalam ni Edgardo ang balak, kaagad namang napatitig ng masama ang ina nito kay Violeta. Anak, sigurado na ba talaga kayo sa pasya nyo? Ikaw, iha, hindi madali ang maging ina. Alam mo naman yon. Pero kung talagang gusto mo na rin kunin ang anak namin, wala na akong magagawa. Siguraduhin mo na lang nakakayanin mo ang lahat ng pagsubok kasama siya. Wika ng ina ni Edgardo. Hindi man direktang sabihin na magiging biyenan. Ramdam ni Violeta. Tutol ang ina ng nobyo sa kanilang pag-iisang dibdib. Dahil dati pa man, kahit noong bago pa lamang ang dalawa, sa tuwing ipinapasyal ito sa tahanan, parating taas kilay ang ina. Dahil batid ni Edgardo na hindi na komportable ang nobya, biniro na lamang nito ang ina para malingat ang atensyon ni Violeta. Magmula ng araw na yon, nang nalaman na ng kanilang mga pamilya ang pasyang pagpapakasal, labis naman ang paghahanda ng mga ito. Hanggang sa lumipas pa ang 2 buwan, tuluyan ang naging mag-asawa ang dalawa. Tumira si Violeta sa tahanan nila Edgardo. At hindi nagtagal, nagdalang tao na ito. Samantala, kahit ilang buwan nang nakatira sa tahanan nila Edgardo, hindi pa rin magawang maging komportable sa tahanan. Dahil walang humpay sa pagpaparinig ng kung ano-ano ang ina ni Edgardo. Bagamat nasasaktan na, lalo pat buntis, minabuti pa ring wag nang isumbong sa asawa para hindi na magkaroon ng anumang hindi pagkakaintindihan sa loob ng tahanan. Tumagal ang ganitong sitwasyon hanggang sa mailuwal ni Violeta ang sanggol mula sa sinapupunan. Ang pag-aakalang makakapagpabago ng sitwasyon ang bata, kabaliktaran pa ang nangyari. Bukod sa hindi magandang pakikitungo kay Violeta, maski ang sanggol ay hindi man lang magawang kargahin. Kahit alam nitong nahihirapan na ang manugang. Isang araw, dahil naging abala si Edgardo sa trabaho, hindi ito nakapaglaban ng mga damit ng mag-ina. Siya lamang ang tanging gumagawa nito dahil hindi pa gaanong nakakagalaw ng maayos si Violeta. Nahirapan ito sa pagluwal ng bata, kaya talaga namang iniingatan ng asawa para makaiwas sa binet. Dahil sa sitwasyon, natambak ang mga labahin at eksakto namang pumasok ang ina ni Edgardo sa kwarto. Walang ano-ano eh. Bigla na lamang itong nagalit dahil sa kalat. Kahit ano pa mang paghingi ng paumanhin ni Violeta, hindi ito nagpaawat kaya nagkaroon ng sagutan ang dalawa. Ito pa lamang ang unang pagkakataon na sumagot si Violeta. Kaya naman tinitigan ito ng masama ng biyenan. Una pa lang, pinalaan na kitang hindi magiging madali ang pag-aasawa. Kaya nga hindi ako dumalo sa kasal niyo. Pahiwatig na yon na kahit kailan,
Hindi mo makukuha ang basbas ko sa relasyon nyo ng anak ko. Kaya huwag ka magpakampante. Hindi mo alam, Iha, kung sino ang nasa harapan mo. Wika ng biyenan. Dahil dito, kahit nagagalit, nakaramdam ng takot si Violeta. Dahil tila may kung anong misteryo sa binitawang salita ng binan. Hindi na rin ito nagtagal pa sa kwarto. Diretso nang lumabas. Napahawak na lamang si Violeta sa natutulog na sanggol. Napakatagal na niyang nagtitiis sa ugali ng ina ng asawa. Kahit napapagod na, kumukuha na lamang ito ng lakas ng loob kay Edgardo. Ipinagtatanggol naman siya ng asawa. Sa tuwing may kung anong masasakit na salita na binabanggit ang ina. Sa buong maghapon, wala nang ibang ginawa si Violeta kundi ang manatili sa loob ng kwarto. Samantala, ang bina naman nito, nagpalipas ng oras sa labas ng tahanan. 6:00 ng gabi na makabalik ng tahanan si Edgardo. Bakas sa itsura ang pagod kaya si Violeta na ang nagboluntaryong maglaba. Nung mga oras na yon, hindi naman ito pinigilan pa ng asawa, kaya diretso na lamang siya sa paglalaba. Maya-maya pa, bigla na lamang nakaramdam ng panlalamig sa mga paa si Violeta. Unti-unti itong tumataas hanggang sa makarating sa ulo. Dahilan para hindi na makagalaw si Violeta. Bukod sa sobrang panlalamig na nararamdaman, may kasabay din itong kuryenteng mahapdi na nagpapaikot-ikot sa katawan. Dahan-dahang naglakad si Violeta papasok ng kwarto. Nang makaupo sa higaan, sumabay naman ang pagbulwak na napakabahong likido na nagmumula sa kanyang tiyan. Ilang minuto pa ang lumipas, nawalan na ng malay si Violeta. Nataranta ang asawa at kagad itong dinala sa ospital. Pagkarating naman ng ospital, wala namang nahanap ang doktor na mali sa katawan ni Violeta. Maging ang mga ito, hindi maipaliwanag ang likidong lumabas sa katawan ng babae. Nang mga sumunod na araw, dumalaw naman sa ospital ang ina ni Violeta. May kasama itong matandang babae na kagad na lumapit at pinagtapat ang dalawang hinliliit. Naku, nabiktima ang anak mo ng isang mangkukulam. Kung ako sa'yo, Melda, ilabas na natin ng anak mo. Dalhin na natin sa tahanan ko. Hindi naman po pwedeng dito natin isagawa ang ritual. Pagpapahayag na matanda. Dahil dito, nagpasya na rin ang ina ni Violeta na ilabas ito ng ospital. Bago pa man makauwi sa sariling tahanan, dinaanan muna ang anak sa bahay ng asawa. Nagpaalam naman ito kay Edgardo na iuwi muna ang anak at wala namang naging problema. Pagkarating sa tahanan ni Edgardo, napabulong naman ang matandang babae. Dito naninirahan ang kumulam kay Violeta. Hindi naman umimik pangin. Bagkus sinabihan na lamang ang anak na bilisan ang pagkuha ng gamit. Wala naman doon ang biyanan ng araw na yon. Kaya naging madali ang pag-alis ng mga ito. Nang makarating sa tahanan ng manggagamot, kagad na itong nagsimula ng ritual. Habang nag-uusal ang matanda, walang humpay naman sa kakasuka si Violeta. Napakalapot ng mga hindi maintindihang likido at halo-halo ang kulay. Dahil sa mga nakita, doble-doble ang pag-aalala ng ina.
lalo pat kakapanganak pa lamang ni Violeta. Nang matapos ang manggagamot, bigla na lang itong nagsalita. Mukhang malaki ang galit sa'yo ng biyenan mo. Siya ang may gawa ng kulam. Kung ako sa'yo, lumayo-layo ka muna. Lalo pat alam na niyang may kumontra na sa naipataw niyang kulam. Wika ng manggagamot. Hindi pa man nakakasagot si Violeta. Sumabat naman ang ina na hindi na muli pang ibabalik ang anak sa tahanang yon. Mabuti na lamang. Napakamaintindihin ni Edgardo at hindi na ito umalma sa kagustuhan ng asawa. Humingi na rin ito ng pasensya dahil dati pa man alam niyang may kakayahan ang ina na mangkulam ng isang tao. Kaya magmula ng araw na yon, hindi na muli pang bumalik si Violeta sa tahanan ni Edgardo. Samantala, ang asawa na lamang ang palagi ang dumadalaw sa kanila para makasama ang mag-ina. Hindi man ginusto ni Violeta ang ganong sitwasyon, ngunit mas mainam nang nasa mapayapang kalagayan kesa makasama araw-araw ang biyenan na mangkukulam. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, para sa akin, tama lang ang ginawa niyang pag-alis sa poder ng biyenan niya. Mas mabuti kung tayo na mismo ang lalayo sa mga taong ayaw sa atin. Huwag na nating antayin na mas lalo pa tayong mapahamak nang dahil lamang sa kanila. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong pakinggan at suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.